Ang anak ko, si Adan, ay naghihirap at kailangan ng aking bato. Ang manugang kong si Rebecca, sinabi niya sa akin, "Tungkulin mo yan, ikaw ang ina niya." Handa na ang doktor na operahan ako nang biglang dumating ang siyam na taong gulang kong apo, si Marco. Tumakbo siya papasok at sumigaw, "Lola, sasabihin ko po sa inyo ang totoong dahilan kung bakit kailangan ng papa ko ang bato ninyo." Agad na natigilan ng buong medical team. Mabuti at nandito kayo. Kung pinapanood ninyo ang video na ito, pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel, at sabihin niyo sa comments kung saan niyo naririnig ang kwento ko ng paghihiganti. Gusto kong malaman kung gaano nakalayo ang narating nito. Nakahiga ako sa malamig na bakal ng operating table. Ang puting liwanag ng surgical lamp ay nakakasilaw sa aking mga mata. Sobrang liwanag, gusto kong piliting isara ang mga ito pero hindi ko magawa. Naninigas ang buo kong katawan. At hindi ito dahil sa lamig. Ito ay dahil sa nakakabinging pakiramdam na para bang kinukurot ng tadhana ang aking leeg. Ang tuloy-tuloy na bip-bip ng heart monitor ay patuloy na ritmo. Pero ang bawat pintig ay parang martilyo na tumatama sa aking ulo. Rinig na rinig ko ang bawat tunog sa silid ng napakalinaw. Ang metalikong kalansing ng mga instrumento habang inaayos ng nurse. Ang kaluskos ng papel habang sinusuri ni Dr. Reyes ang aking file. At maging ang mahinang bulong mula sa kabilang bahagi ng salamin kung nasaan ang manugang kong si Rebecca kasama ang kanyang mga magulang. Sinubukan kong itaas ang aking tingin patungo sa malabong salamin. Nandoon si Rebecca, nakatiklop ang mga braso sa dibdib at ang tingin niya ay kasing talas ng labaha. May binubulong siya sa kanyang mga magulang pero hindi niya inaalis ang tingin sa akin. Para bang naguutos siya. "Pirmahan mo na, gawin mo na, huwag kang mag-atubili." Pumirma na ako sa consent form na magdodonate ako ng aking bato sa anak kong si Adan. Ang papel na iyon ay nasa mesa na siguro ng doktor ngayon, ang nanginginig kong pirma at hindi na mababagong pangako. Hawak ng nurse ang syringe at kumikinang ang anesthesia sa ilalim ng ilaw. Pumikit ako. Sinubukan kong huminga ng malalim pero ang dibdib ko ay parang sinasakal sa bigat. Iniisip ko si Adan, ang panganay kong anak na pinalaki ko at isinakripisyo ang buong buhay ko para protektahan. Nasa katabing silid siya, mahina, naghihintay sa bato ko para mabuhay. Sinasabi ko sa sarili ko, ito ang tama. Bilang isang ina, kailangan kong gawin ito. Pero bakit may ganitong kawalan sa kaluluwa ko? Ganitong walang pangalan na pagkabalisa? Bigla, isang napakalakas na ingay ang gumulat sa akin. Bumukas ng malakas ang pinto ng operating room at isang bugso ng malamig na hangin ang pumasok, kaya nagkalansing ang tray ng instrumento sa mesa. Tila pinigil ng buong silid ang paghinga. Dinilat ko ang aking mga mata, sinubukang iangat ang ulo ko kahit na mahigpit akong nakatali. Ang siyam na taong gulang kong apo, si Marco, ay pumasok na parang isang maliit na buhawi. May putik ang kanyang sapatos pang eskwela. Gusot ang uniforme niya at ang maliit niyang dibdib ay humihingal sa paghahanap ng hangin. Sa likod niya, isang takot na nurse ang humahabol, sumisigaw, "Bata, bawal ka pumasok dito. Diyos ko, huminto ka!" Pero hindi huminto si Marco. Tumakbo siya ng diretso sa akin. Ang malaki at bilog niyang mga mata ay puno ng takot, pero may determinasyon din. "Lola," sabi niya sa nanginginig na boses, napakalinaw na parang sinikip ang puso ko. "Kailangan kong sabihin sa lahat kung bakit kailangan talaga ng papa ko ang bato ninyo." Ang buong silid ay natahimik. Ang bip-bip ng heart monitor ay mas malakas na ngayon, na parang gusto nitong sirain ang espasyo. Isang doktor na malapit sa akin ang naghulog ng surgical forceps. Ang tunog ng metal na tumama sa marmol na sahig ay nakakabingi. Isang matalim na pagputol sa tensyon. Tiningnan ko si Marco, ang maliit kong apo na karga-karga ko pa at binabasahan ng kwento gabi-gabi. Naroon siya, mahigpit na nakahawak sa isang lumang cellphone. Maputla ang mukha, pero maliwanag ang mga mata. Ano ang alam niya? Bakit niya ito sinasabi? Ang puso ko ay kumakabog na parang gustong tumalon palabas ng dibdib ko. Gusto kong sumigaw para tanungin siya, pero ang lalamunan ko ay sobrang tuyo na wala akong mabigkas na salita. Si Dr. Reyes, ang head surgeon, ay sumimangot. Itinaas niya ang isang kamay, sinenyasan ng buong team na huminto. Ang kanyang boses ay malalim pero matalas. "Ano man ang sasabihin mo, sabihin mo na ngayon." Nakita ko ang tingin niya na dumaan sa akin at tumigil kay Marco, na para bang nahuli rin siya sa kakaibang sandaling ito. Sa kabilang bahagi ng salamin, hinampas ni Rebecca ang pinto. Kaya nayanig ang salamin. "Huwag kayong makinig sa kanya!" Sigaw niya sa matinis, halos hysterical na boses. "Bata lang yan, makikita nyo." Pero ang tingin ni Rebecca ay hindi na malamig. Nanginginig ito sa takot na para bang may sikreto na malapit ng mabunyag. Hindi tumingin si Marco sa kanyang mama. Sa akin lang siya nakatingin, mahigpit na nakahawak sa cellphone sa maliit niyang kamay kaya namutla ang mga buko niya. Huminga siya ng malalim na para bang nagtitipon ng lahat ng lakas ng loob sa buhay niya. Gusto kong umupo, yakapin siya, sabihin sa kanya na huwag matakot. Pero hindi ako makakilos. Tingnan lang ang magagawa ko. At sa mga mata ng aking maliit na apo, nakita ko ang isang sakit, isang katotohanan na sinusubukan niyang ilantad.
Sa sandaling iyon, habang ang buong silid ay nakapigil hininga, ang mga alaala ng nakaraan ay bumaha sa isip ko na parang avalanche. Ang mga araw na inakala kong ang pamilya ko ay isang saradong bilog, puno ng pag-ibig at tiwala. Naalala ko ang luma naming bahay sa Maynila kung saan ang bawat sulok ay may amoy ng disinfektante. Isang amoy na nasanay na ako na hindi ko na napapansin. Ako si Aling Maria, 67 taong gulang na, pero kung minsan, pakiramdam ko ay mas matanda pa. Ang asawa kong si Mang Jose, 10 taon nang nakahiga. Nakaupo siya sa luma niyang wheelchair na umuungol ang gulong tuwing itutulak ko siya sa likod bahay para magpahangin. Halos hindi na siya nagsasalita. Paminsan-minsan lang siyang bumubuntong hininga. Ang tingin niya ay nakatingin sa wala. Minsan, hinawakan ko ang kamay niya at tinanong, "Jose, pagod ka na ba sa buhay na ito?" Kumurap lang siya nang hindi sumasagot. Hindi ko alam kung naintindihan niya ako o kung sa sarili ko lang ako nakikipag-usap. Ang bahay na yon, ang buong mundo ko. Ang lugar kung saan ko pinalaki ang dalawa kong anak, si Adan at si Benjo. Ginawa ko ang lahat para umasenso sila. Gumising ako ng madaling araw para pumunta sa palengke para magtinda ng gulay at prutas. Sa hapon, uupo ako at mananahi ng damit para sa mga kapitbahay. At kung minsan, magpupuyat ako hanggang hating gabi para magtahi ng mga punit na damit at ihatid ang mga ito ng tama sa oras. Naging magaspang at makalyo ang mga kamay ko, ang mga kuko ko ay laging may dumi mula sa paghuhukay sa palengke. Pero hindi ako nagreklamo. Gusto ko lang na magkaroon sina Adan at Benjo ng mas magandang buhay, na hindi sila magdusa tulad ng naranasan ko. Si Adan, ang panganay kong anak, ang aking ipinagmamalaki. Malakas siya, matangkad, nagtatrabaho sa construction, at laging umuuwi ng malakas tumawa. Pero nitong mga nakaraang taon, nagsimula siyang humina. Sa simula, pagod lang. Pagkatapos, unti-unti, nakita ko siyang maputla, may malalim na mata, at minsan ay nakaramdam ako ng matinding takot nang sinabi niya sa akin na umiihi siya ng dugo. Niyakap ko siya at tinanong, "Adan, anong problema, anak? Sabihin mo sa akin." Umiling lang siya at mahinang ngumiti. "Huwag kang mag-alala, inay. Baka dahil lang sa sobrang pagtatrabaho." Si Rebecca, ang manugang ko, ay pumasok sa buhay namin na parang kakaibang hangin. Maganda siya. Mahinhin siyang magsalita. At sa simula, talagang naniwala akong isang biyaya siya para kay Adan. Inalagaan niya si Adan ng masikap. Nag-uuwi siya ng gamot, binabantayan ang pagkain niya, at pinapaalalahanan siyang inumin ang mga pildoras niya sa eksaktong oras. Pinuri ako ng lahat ng kapitbahay. "Napakaswerte mo, Aling Maria, na mayroon kang ganyang kabait na manugang." At naniwala rin ako. Sa tuwing nakikita kong nagbibigay si Rebecca ng isang mangkok ng sabaw kay Adan, sinasabi ko sa sarili ko na masyado lang akong nag-aalala. Pero kung minsan, nahuhuli ko ang kanyang malamig at mapagkalkulang tingin na parang may itinatago siya. Minsan, nakita ko siya sa likod bahay, bumubulong sa telepono ng hating gabi sa mahina pero nagmamadaling boses. "Huwag kang mag-alala, umaayon ang lahat sa plano." Tinanong ko siya, "Rebecca, sino ang tinatawagan mo ng hating gabi?" Nagulat siya at tumawa ng kinakabahan. "Kaibigan lang, inay. Matulog na kayo." Si Benjo, ang bunso kong anak, ay iba. 26 taong gulang siya. Nakatira siya ilang block lang mula sa bahay ko at nagtatrabaho bilang tubero at electrician. Hindi masyadong nagsasalita si Benjo, pero sa tuwing bumibisita siya, laging may dala siyang pagkain. Kung minsan, mga dalandan, kung minsan, tinapay na mainit pa. Uupo siya sa tabi ko, inaayos ang kisame fan na umuungol o nagpapalit ng bombilya sa kusina. Minsan, tumingin siya sa akin at sinabi sa kanyang malalim na boses, "Inay, huwag niyo namang pagurin ng ganyan ang sarili niyo. Ayokong makita kayong pagod na pagod." Ngumiti lang ako at kinaway ang kamay ko. "Kaya ko pa, Benjo. Mag-alala ka sa kuya mo. Mas kailangan ka niya." Pero umiling lang si Benjo, ang tingin niya ay puno ng pag-aalala. Si Marco, ang maliit kong apo, ang nag-iisa kong kaligayahan sa mga mabibigat na araw na iyon. 9 taong gulang siya at madalas siyang pumunta sa bahay ko na may maliit na backpack sa likod. Gusto ni Marco na umupo sa likod bahay at makipaglaro sa ilang plastic car na binili ko sa kanya sa isang flea market. Nagkukwento siya sa akin, mga inosenteng kwento na kung minsan ay nagpapahinto sa akin. Minsan, tumingin siya sa akin gamit ang kanyang bilog na mga mata at sinabi, "Lola, nag-uusap po ang mama ko sa telepono sa gabi. Narinig ko siyang may sinabi tungkol sa gamot, pero hindi ko naintindihan." Ngumiti ako at ginulo ang buhok niya. "Sigurado akong tinatanong lang niya ang doktor tungkol sa gamot ng papa mo."
Huwag mong masyadong isipin yan, iho. Pero sa loob ko, nagsisimula ng tumubo ang isang buto ng pagkabahala. At pagkatapos, isang hapon, nagbago ang lahat. Nasa kusina ako, naghahanda ng hapunan. Ang amoy ng sinangag ay umaalpas sa hangin nang pumasok si Rebecca. Hindi siya bumati. Hindi siya ngumiti. Tumayo lang siya doon na nakatiklop ang mga braso. Ang kanyang boses ay matalas na parang kutsilyong humihiwa sa hangin. Inay, sabi ng doktor, ang bato niyo lang ang tugma. Responsibilidad niyo yan. Kailangan niyo siyang iligtas. Natigilan ako. Ang kutsara sa kamay ko ay nahulog sa kawali ng may mahinang kalansing. Tiningnan ko siya, sinusubukang makahanap ng kaunting init sa kanyang mga mata. Pero ang nakita ko lang ay malamig na determinasyon, halos isang utos. Rebecca, alam kong gagawin ko ang lahat para kay Adan, bulong ko. Pero ang lalamunan ko ay naging tuyo. Tumango siya na parang nakuha na niya ang layunin niya at tumalikod. Wala pang 10 minuto nang dumating ang mga magulang ni Rebecca. Pumasok sila sa bahay ko na parang sa kanila. Umupo sila sa dining room table at sinabing sabay, "Tama yan. Ang tungkulin ng isang ina ay isang bagay na hindi mo matatakasan. Ang buong pamilya na ito ay umaasa sa iyo ngayon." Nakatayo ako doon, hawak pa rin ang kutsara. Pakiramdam ko ay nakorner ako. Si Adan, na sa sandaling iyon ay nakaupo sa upuan na sobrang payat na halos hindi ko na siya nakilala, ay hinawakan ng kamay ko. Ang kamay niya ay nagyayelo. "Inay," bulong niya, "tiwala akong ililigtas niyo ako." Tiningnan ko ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon na noong bata pa siya ay nagniningning sa sobrang buhay at ngayon ay refleksyon na lang ng pagod at pagmamakaawa. Tumango ako nang hindi nakapagsasalita. Biglang pakiramdam ko ay nasasakal ako sa maliit na silid. Ang amoy ng mga halamang gamot mula sa palayok ni Jose sa sulok ay nagparamdam sa akin na hindi ako makahinga. Nang gabing iyon, binigyan ko si Jose ng mangkok niya ng sabaw tulad ng ginagawa ko araw-araw. Ang pag-ungol ng kanyang wheelchair sa semento ay patuloy na paalala na daladala ko ang buong pamilyang ito sa aking mga balikat. Inilagay ko ang mangkok sa harap niya. Tiningnan ko siya, pero bumuntong hininga lang siya nang hindi nagsasalita. Gusto kong sabihin sa kanya, tanungin siya kung tama ba ang ginagawa ko, pero naroon lang siya, walang kilos na parang anino. Lumabas ako sa likod bahay kung saan naglalaro si Marco ng kanyang kotse. Tumingala siya gamit ang kanyang maliwanag na mga mata, pero puno iyon ng pagdududa. "Lola," sabi niya, "paano po kung may magkasakit dahil may ibang taong nagbibigay sa kanila ng gamot?" Tumigil ako. Mabilis akong kinabahan. "Bakit mo naman naitanong yan, iho?" sabi ko. Sinubukang maging kalmado, pero yumuko lang si Marco at nagpatuloy sa pagtulak ng kanyang kotse nang hindi sumasagot. Ang hindi ko alam, sa sandaling iyon, nasa gilid ako ng bangin at kaunti na lang ang mga hakbang para ako mahulog. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng hapong iyon, nang dumating si Rebecca sa bahay ko at hindi ako binigyan ng pagpipilian, ang buhay ko ay parang dinudurog ng isang hindi nakikitang pressure na mas mabigat pa sa nakakasakal na init ng tag-araw. Patuloy akong bumabangon ng maaga, pumupunta sa palengke para magtinda ng gulay at dalandan, umuupo sa ilalim ng dim na ilaw para magtahi ng damit. Pero ang kaluluwa ko ay hindi na mapayapa. Ang bawat hakbang na ginagawa ko, ang bawat tahi na nilalagay ko ay may kasamang tanong. Tama ba ang ginagawa ko? Kailangan ko ba talagang isakripisyo ang sarili ko ng ganito? Pero pagkatapos, ang mga mata ni Adan na nagmamakaawa, ang matatalim na salita ni Rebecca, at ang mga tingin ng kanyang mga magulang na nagtatanong ay kumapit sa akin nang hindi ako binibigyan ng isang sandali para huminga. Kinabukasan ng umaga, nang sumisilip pa lang ang araw, nasa pinto ko na si Rebecca. Katatapos ko lang maghanda ng tsa. Ang amoy ng spearmint ay nagsisimula palang pumuno sa bahay nang pumasok siya nang walang katok, nang walang pagbati. "Inay," sabi niya sa boses na kasing tigas ng pako. "Sabi ng doktor, wala nang masyadong oras. Kung magpapatuloy kayo sa pag-aatubili, mapanganib siya." Inilagay niya ang isang tumpok ng mga medikal na papel sa dining room table
mga puting pahina na puno ng mga numero at pirma na hindi ko masyadong naintindihan. Itinuro niya ang bawat linya na parang nagtuturo siya sa isang bata. Malinaw na sinasabi dito na kayo lang ang tugma, wala nang ibang makakapagligtas sa kanya. Nakatayo ako doon, hawak ang teapot. Ang mainit na tubig ay sinusunog ang aking mga daliri, pero hindi ko naramdaman ang sakit. Narinig ko lang ang tunog ng walis na kumakaskas sa semento habang nagsimula akong magwalis sa bahay. Isang paraan para makatakas sa tingin ni Rebecca. Narinig kita, sabi ko sa boses na halos hindi marinig. Gagawin ko ang lahat para kay Adan. Pero sa loob ko, isang mabigat na bato ang bumibigat sa akin na nagpaparamdam sa akin na gusto kong sumigaw, tumakas. Nagpatuloy ako sa pagwawalis. Ang tunog ng walis ay parang malungkot na ritmo. Sinusubukang lunurin ang mga salita ni Rebecca. Pero hindi siya tumigil. Tumayo lang siya doon, pinapanood ako na parang inaasahan niyang sumang-ayon ako ulit para kumpirmahin na hindi ako maglalakas loob na tumanggi. Nang umalis siya, umupo ako sa isang upuan at tinakpan ang mukha ko ng aking mga kamay. Iniisip ko si Adan, ang mga araw na bata pa siya at tumatakbo sa likod ko sa palengke, kumakapit sa aking saya at malakas na tumatawa. Inay, paglaki ko, ipagtatayo ko kayo ng magandang bahay. Ngayon nakahiga siya doon, payat, maputla, isang anino ng kung ano siya noon. Nagtaka ako kung kaya ko siyang hayaang umalis nang walang ginagawa. Pero sa tuwing iniisip ko ang pagdodonate ng bato ko, napupuno ako ng takot. Isang takot hindi sa operasyon, kundi sa pakiramdam na itinutulak ako patungo sa isang bagay na mas malaki, mas madilim, na hindi ko malinaw na makita. Nang gabing iyon, dumating ang mga magulang ni Rebecca. May dala silang basket ng prutas, ilang mangga at dalandan, pero iniwan lang nila ito sa mesa bilang formalidad at umupo sa dalawang pangunahing upuan sa sala na parang sila ang may-ari ng bahay. Ang kanyang ama, si Lolo Pablito, ay umubo ng ilang beses at sinabi sa garalgal na boses, "Noong panahon ko, isasakripisyo ng mga magulang ang lahat para sa kanilang mga anak. Ibinenta ng lola ko ang lahat ng lupa niya para iligtas ang kanyang anak. Ngayon, turno mo na. Kailangan mong gawin ang pareho." Ang ina ni Rebecca, si Lola Elena, ay tumango na, ang tingin ay kasing talas ng kutsilyo. Kung tatanggi ka, ang dangal ng pamilyang ito ay mapupunta sa putik. Ano ang sasabihin ng mga kapitbahay? Sasabihin nila na hindi mo mahal ang anak mo, na hindi ka karapat-dapat maging ina. Nakatayo ako doon, hawak ang gilid ng mesa. Pakiramdam ko ay nakorner ako sa isang madilim na sulok. Gusto kong sabihin ang isang bagay, tanungin sila kung bakit lahat ng pasanin ay nasa akin, pero hindi ko mabuksan ang bibig ko. Yumuko lang ako at tumango ng bahagya na parang isang robot. Ang hapunan ng gabing iyon ay kasing bigat ng isang libing. Si Rebecca, na may peking alindog, ay naglagay ng isang piraso ng manok sa plato ko, pero ang boses niya ay malamig. "Inay, magtipid kayo ng lakas para sa operasyon." Tiningnan ko ang manok sa plato ko, pero hindi ko malunok. Si Adan ay nakaupo sa harap ko, ang kanyang mukha ay payat at ang kanyang mga mata ay malalim. Sinubukan niyang ngumiti ng mahina. "Inay, alam kong ililigtas niyo ako. Tulad ng lahat ng beses na iniligtas niyo ako noong bata pa ako." Ang kanyang mga salita ay parang saksak sa aking puso. Naalala ko ang mga araw na may mataas siyang lagnat at nagpupuyat ako sa buong gabi. Pinupunasan siya ng basang tela. O ang mga oras na nahulog siya sa kanyang bisikleta at tumakbo ako para bindaan ang kanyang mga sugat. Lagi akong nandyan. Lagi akong ang ina na handang gawin ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, bakit ako natatakot? Si Benjo ay nakaupo sa isang sulok ng mesa, tahimik na parang anino. Hindi siya kumain. Hinalo lang niya ang kutsara sa kanyang mangkok ng sabaw. Hindi inaalis ang tingin kay Rebecca. Nakita ko ang tingin niya na puno ng pagdududa, na parang sinusubukan niyang silipin ang maskara ng aking manugang. Gusto ko siyang tanungin, pero hindi ako naglakas loob. Ang hangin sa silid ay makapal. Ang tanging tunog ay ang kalansing ng mga kutsara laban sa mga plato na parang mga martilyo sa aking konsensya.
Pagkatapos ng hapunan, tumayo si Rebecca at personal na dinala ang plato ni Adan sa kusina para hugasan, hindi hinayaang hawakan ng iba. Ginawa niya ito ng mabilis, pero napansin kong sinuri niya ng maingat ang plato, na parang natatakot siyang may makakita ng isang bagay sa loob. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga sa luma kong kama, pinakinggan ko ang tiktak ng orasan sa dingding. Bawat segundo, isang paalala na nauubos ang oras ni Adan. Bumangon ako at naglakad sa bulwagan para kumuha ng isang baso ng tubig. Pagkatapos, narinig ko ang mga bulong mula sa silid ni na Adan at Rebecca. Huminto ako, nakatayo sa dilim, pinipigilan ang hininga ko. Ang boses ni Rebecca ay mahina pero malinaw. Oo, pagkatapos ng transplant, magkakaroon na tayo ng lahat ng data. Huwag kang mag-alala, hindi siya maglalakas loob na tumanggi. Nakatayo ako doon, kumakabog ang puso ko, nanginginig ng husto ang mga kamay ko, kaya kinailangan kong sumandal sa dingding para hindi ako matumba. Data? Ano ang pinag-uusapan nila? Gusto kong kumatok sa pinto, harapin siya, pero sa sandaling iyon, binuksan ito ni Rebecca. Nagulat siya nang makita ako, at pagkatapos ay ngumiti ng peke. Gising pa kayo, inay? Tumatawag lang ako para magtanong tungkol sa gamot niya. Tumango ako at tumalikod, pero pakiramdam ko ay may mga tinik na tumusok sa puso ko. Ang ngiti ni Rebecca, ang kanyang boses, lahat ay peke na parang maskara na nagtatago ng isang bagay na kakilakilabot. Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng tensyong pag-uusap kina Rebecca at kanyang mga magulang, pakiramdam ko ay nakatira ako sa isang maulap na panaginip kung saan ang lahat ng pamilyar ay nagiging kakaiba at nakakatakot. Nagpatuloy ako sa aking pang-araw-araw na gawain, pumupunta sa palengke para magtinda, nagtatahi ng damit, nagpapakain sa asawa kong si Jose. Pero ang bawat kilos ay mekanikal, walang kaluluwa. Ang puso ko ay mabigat, na parang may itim na ulap na nakabitin sa ulo ko. At ang mga salita ni Rebecca, ang nagmamakaawa na tingin ni Adan, umiikot sila sa isip ko nang hindi ako binibigyan ng isang segundo ng kapayapaan. Pero pagkatapos, isang hapon, nang dumating si Marco, ang siyam na taong gulang kong apo, lumitaw ang unang lamat sa pader ng tiwala na sinusubukan kong panatilihing nakatayo. Pumasok si Marco na may mantsa ng putik ang kanyang sapatos pang-eskwela, at ang kanyang maliliit na kamay ay malagkit pa mula sa art class na pintura. Iniwan niya ang luma niyang backpack sa isang sulok, umupo sa sahig, at kinuha ang plastic car na binili ko sa kanya sa flea market noong nakaraang taon. Tiningnan ko siya, sinusubukang ngumiti, pero magulo ang isip ko. Si Marco ay laging isang maliit na liwanag sa aking madilim na araw, sa kanyang mga inosenteng kwento at kanyang malakristal na tawa. Pero nang araw na iyon, hindi siya ngumiti. Itinulak niya ang kotse pabalik-balik sa sahig na may tingin na naligaw, at bigla itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan ako. "Lola," sabi niya sa mahina pero malinaw na boses. "Paano po kung ang papa ko ay hindi nagkasakit dahil sa buhay, kundi dahil may taong sadyang nagbibigay sa kanya ng gamot?" Nagulat ako na parang sinampal. Ang kutsara sa kamay ko ay halos nahulog, pero nakahawak ako dito, nanginginig. "Bakit mo naman nasabi niyan, Marco?" tanong ko. Sinubukang panatilihing kalmado ang boses ko, pero kumakabog ang puso ko. Tiningnan ko ang kanyang mga mata, sobrang linaw pero puno ng pag-aalala na tila masyadong malaki para sa kanyang edad. Hindi agad sumagot si Marco. Yumuko siya at nagpatuloy sa paglalaro ng kanyang kotse. Pero nakita ko siyang naghihigpit ng kamay na parang may pinipigilan siya. Gusto ko siyang yakapin, tanungin pa siya, pero nakayanan ko lang ang isang kinakabahang tawa. "Masyado ka lang nag-iisip, iho. Nagkasakit ang papa mo at ginagamot siya ng mga doktor." Pero pilit ang ngiti ko at hindi ito sinuklian ni Marco. Tiningnan lang niya ako. Tumayo siya ng tahimik, kinuha ang kanyang backpack at tumakbo pabalik sa bahay nila. Ang tanong ni Marco ay parang batong itinapon sa isang kalmadong lawa sa puso ko na lumilikha ng mga alon ng pagdududa. Naiwan ako doon sa maliit kong kusina, nakatingin sa mga gulay sa mesa. Pero hindi ako makapag-concentrate. Iniisip ko si Adan, ang mga bote ng pildoras na laging dala ni Rebecca, kung paano niya kinokontrol
ang lahat na may kaugnayan sa anak ko. Sinasabi ko sa sarili ko na baka nag-i-imagine lang ako. Asawa ni Adan si Rebecca. Mahal niya ito. Hindi niya ito sasaktan. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam kong may mali. Nang hapong iyon, dumating si Benjo na may toolbox, sinasabing aayusin niya ang ilaw sa kusina na nagbiblink noong gabi bago iyon. Pinanood ko siyang umakyat sa hagdan, nagpaikot-ikot at naghigpit ng mga bagay at ang ilaw mula sa bagong bumbilya ay nagliwanag sa buong kusina. Pero pagkatapos, nang bumaba siya na hawak ang lumang bumbilya, tiningnan ako ni Benjo nang may hindi pangkaraniwang kaseryosohan. "Inay," sabi niya sa mahinang boses, halos isang bulong. "Ang ate ko ay nagpapakita ng napakakakaibang kilos. Nakakita ako ng ilang walang etiketang bote ng pildoras sa cabinet ng gamot ng kuya ko at itinatago niya ang mga ito ng napakahusay." Nagulat ako at ang plato na hinuhugasan ko sa lababo ay nahulog, nag-splash ng tubig sa aking blusa. "Ano ang sinasabi mo?" tanong ko. Nasasakal ang boses ko. Bumaba si Benjo sa hagdan at tumayo sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Inay, natatakot ako na ang problema sa kuya ko ay hindi isang normal na sakit. Natatakot ako na may isang tao." Hindi niya tinapos ang pangungusap pero sinabi na ng tingin niya ang lahat. Nakatayo ako doon. Basa ang mga kamay, pakiramdam ko ay lumulubog ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Gusto kong sumigaw, sabihin kay Benjo na masyado siyang nag-iisip, na hindi magagawa ni Rebecca ang isang bagay na sobrang kakilakilabot. Pero hindi ako makapagsalita. Nakatingin lang ako kay Benjo. At sa ulo ko, umalingaw-ngaw ulit ang tanong ni Marco. Paano po kung ang papa ko ay nagkasakit dahil may taong nagbibigay sa kanya ng gamot? Sinubukan kong itapon ang ideyang iyon pero kumapit ito sa akin na parang anino. Hindi ako makatakas. Nang sumunod na hapon, dinalhan ko ng sabaw si Adan sa ospital. Ang puting silid at ang matapang na amoy ng disinfektante ay nagparamdam sa akin na hindi ako makahinga. Nakahiga si Adan, payat na may IV sa magkabilang braso, pero sinubukan pa rin siyang ngumiti nang makita ako. "Inay, nandito na kayo," sabi niya sa mahinang boses. Inilagay ko ang mangkok sa nightstand at nang akmang susubuan ko siya ng unang kutsara, nakita ko si Rebecca sa tabi ng kama na may hawak na baso ng tubig. Diskret siyang naghulog ng isang kakaibang kulay na pildoras sa baso. Isang kilos na sobrang bilis na kung hindi ako nagbantay ng maingat, hindi ko sana mapapansin. Nang pumasok ako, nagulat siya at natapon ng kaunting tubig sa sahig. "Anong pildoras yan, Rebecca?" tanong ko. Sinubukang maging kalmado. Ngumiti siya, pero pilit ang ngiti niya. "Supplement lang yan para sa bato niya. Inireseta ng doktor." Tumango ako, pero nilamig ang likod ko. Hindi ako makakalma. Pagkatapos kumain ni Adan, hinanap ko ang on-call na doktor, isang lalaking nasa edad na may makapal na salamin. "Doktor," tanong ko sa nanginginig na boses, "nagreseta ba kayo ng anumang bagong kidney supplement para kay Adan?" Nagulat siya at sinuri ang file. "Hindi, wala kaming iniresetang bago. Ang kasalukuyang gamot ay sapat na." Ang sagot niya ay nagpahinto sa akin. Nakatayo ako sa pasilyo ng ospital, nakikinig sa mga anunsyo sa loudspeaker pero blangko ang isip ko. Nagsinungaling si Rebecca. Ano ang pildoras na yon? Bakit kailangan niyang itago ito? Sa paglubog ng araw, dumating ulit si Marco sa bahay ko. Sa pagkakataong ito, hindi siya naglaro ng kanyang kotse. Umupo siya sa isang upuan at kinuha ang isang lumang cellphone na may basag na screen mula sa kanyang backpack. "Lola," sabi niya sa mahina pero matatag na boses, "gusto kong pakinggan niyo ito." Nag-type siya ng isang bagay at iniabot sa akin ang telepono. Nag-play ang isang recording. Boses ni Rebecca iyon, bumubulong pero malinaw. "Pagkatapos ng transplant, magiging perpekto na ang mga resulta ng pagsusuri. Huwag kang mag-alala, hindi maglalakas loob na tumanggi ang matandang yan. Ang resultang ito ay katumbas ng milyon-milyong piso." Nahulog ko ang telepono. Nanginginig ang mga kamay ko nang hindi mapigilan. Tiningnan ko si Marco, ang maliit kong apo, at nakita kong namumula ang kanyang mga mata, na parang takot na takot din siya tulad ko. "Nakita ko po yan sa lumang telepono ng mama ko," sabi niya sa nasasakal na boses. "Hindi ko po alam kung ano yan, pero naisip ko na kailangan ninyong malaman."
Niyakap ko si Marco, sinubukang pigilan ang luha. Napakalakas ng loob mo, iho, bulong ko. Pero sa loob ko, bumabagsak ang lahat. Mga resulta ng pagsusuri. Ano ang pinag-uusapan ni Rebecca? Iniisip ko si Adan, ang mga walang etiketang bote, ang tingin ni Benjo na nagdududa, ang kakaibang kulay na pildoras sa baso ng tubig. Sila ay mga hiwa-hiwalay na piraso ng isang puzzle, pero unti-unti nagkakasya sila na bumubuo ng isang larawan na hindi ako naglakas loob na tingnan ng diretsyo. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Nakatayo ako sa tahimik kong bahay, nakikinig sa tiktak ng orasan. Bawat segundo, isang paalala na nauubos ang oras ni Adan. Isang umaga, pumunta ako sa ospital na may dalang isang lumang plastic container na may mainit na pagkain. Ang amoy ng kanin at menudo ay tumatakas mula sa mga gilid. Ang silid ni Adan ay puti, malamig, at ang amoy ng disinfektante ay sobrang tapang kaya nahirapan akong huminga. Nasanay na ako sa kapaligirang iyon, pero ng araw na iyon, pakiramdam ko ay dinidiinan ng dibdib ko. Nakahiga si Adan doon na may malalim na mata at maputlang mukha, pero sinubukan pa rin siyang ngumiti nang makita ako. "Inay, ang aga nyo," sabi niya sa boses na kasinghina ng buntong hininga. Inilagay ko ang pagkain sa nightstand at sinubukan kong ngumiti, pero may bagyo na nagaganap sa loob ko. Ang mga pagdududa ng mga nakaraang araw, ang tanong ni Marco, ang babala ni Benjo, lahat ay sumisigaw sa ulo ko nang hindi ako binibigyan ng kapayapaan. Nandoon na si Rebecca, nakaupo sa tabi ng kama ni Adan, nakatitig sa IV bag na dahan-dahang tumutulo. Hindi siya tumingin sa akin. Hindi siya bumati. Tumango lang siya ng tahimik na parang normal lang ang presensya ko. Sa nightstand, napansin ko ang isang maliit na bote ng pildoras na kalahating nakatago sa ilalim ng isang gusot na paper napkin. Walang label ang bote. Ito ay isang puting plastic container lang na may ilang kakaibang asul na pildoras sa loob. Kinuha ko ito, sinusubukang panatilihing matatag ang boses ko. "Anong gamot ito, Rebecca?" Nagulat siya. Halos tumalon siya at mabilis na inagaw ang bote sa kamay ko kaya napaurong ako. "Vitamins lang yan, inay," sabi niya na may ngiting kasing peke ng murang pintura. Inireseta ng doktor para makatulong sa bato niya. Tumango ako, pero nilamig ang likod ko. Ang ngiti ni Rebecca, ang paraan ng pag-agaw niya sa bote sa akin. Lahat ay mali, na parang may tinatago siyang sikreto na hindi ko dapat malaman. Umupo ako sa tabi ni Adan at nagsimula akong subuan siya, pero ang isip ko ay nasa ibang lugar. Iniisip ko ang walang etiketang bote, ang sinabi ni Benjo tungkol sa kakaibang gamot na itinatago ni Rebecca. Iniisip ko si Marco, ang kanyang inosente pero matalas na tanong. Paano po kung ang papa ko ay nagkasakit dahil may taong nagbibigay sa kanya ng gamot? Gusto kong tanungin si Rebecca doon mismo. Gusto kong sumigaw at hingin ang katotohanan. Pero natakot ako. Natakot ako na kung bubuksan ko ang bibig ko, guguho ang lahat at mawawala sa akin si Adan magpakailanman. Tiningnan ko ang anak ko habang nahihirapan siyang lumunok ng bawat subo at sinabi ko sa sarili ko, "Maria, kailangan mong kumalma. Kailangan mong alamin muna kung ano ang nangyayari." Sa tanghali, dumating si Benjo sa ospital. Pumasok siya na may mantsa pa ng grasa sa kanyang mga kamay mula sa trabaho at ang luma niyang damit ay punit-punit na sa balikat. Wala siyang sinabi. Umupo lang siya ng tahimik sa isang sulok, pinapanood si Rebecca na nasa pasilyo nakikipag-usap sa isang nurse. Nang umalis siya, lumapit sa akin si Benjo at kinuha ang isang maliit na plastic bag mula sa kanyang backpack. "Inay, gusto kong makita niyo ito." Bulong niya sa boses na kasing tensyon ng string ng gitara. Ipinakita niya sa akin ang kanyang telepono. Sa screen ay may ilang malabong litrato pero sapat na malinaw para tumigil ang puso ko. Si Rebecca iyon sa parking lot ng ospital, diskret na kumukuha ng isang maliit na bag mula sa trunk ng kanyang kotse at inaabot ito sa isang hindi kilalang lalaki. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na jacket at isang cap na tumatakip sa halos buong mukha niya. Pero malinaw kong nakita ang bag ng gamot sa kamay ni Rebecca. "Kinuha ko ang mga litratong ito kahapon," sabi ni Benjo sa nanginginig na boses.
Sinundan ko siya dahil naisip ko na kakaiba ang kilos niya. Inay, natatakot ako na may ginagawa siyang masama sa kuya kong si Adan. Napipi ako, mahigpit na nakahawak sa telepono, kaya namutla ang mga buko ko. Ang malamig na sahig ng ospital ay parang sumipsip sa lahat ng init mula sa aking katawan. Benjo? Bulong ko. Sigurado ka? Narinig mo ba ang pinag-uusapan nila? Umiling si Benjo, namumula ang mga mata. Hindi ko masyadong narinig, pero nakita ko siyang ibinigay ang bag sa lalaki at inabot naman sa kanya ng lalaki ang isang sobre. Inay, hindi ito normal. Tiningnan ko ang mga mata ni Benjo. Nakita ko ang pag-aalala at ang galit sa mga ito at alam kong hindi siya nagsisinungaling. Pero ayaw ko pa ring maniwala. Asawa ni Adan si Rebecca. Nanumpa siyang aalagaan siya. Paano niya magagawa ang isang bagay na sobrang kakilakilabot? Nang hapong iyon, nang bumalik ako sa bahay, dumating ulit si Marco. Hindi siya tumakbo o naglaro tulad ng dati. Sa halip, umupo siya ng tahimik sa isang upuan, yakap ang kanyang backpack. Lola, sabi niya sa mahina pero determinado na boses, gusto kong may marinig kayo. Kinuha niya ang lumang cellphone na may basag na screen mula sa kanyang backpack at nanginginig na nagplay ng isang audio file. Ang boses ni Rebecca ay umalingaw-ngaw, bumubulong, pero malinaw na parang kutsilyong tumutusok sa puso ko. Pagkatapos ng transplant, kumpleto na ang data. Huwag kang mag-alala, hindi maglalakas loob na tumanggi ang matandang yan. Ang resultang ito ay katumbas ng milyon-milyong piso. Nanigas ako, nahulog ko ang telepono sa mesa, nanginginig ang mga kamay ko nang hindi mapigilan. Tiningnan ko si Marco, ang maliit kong apo, at nakita kong namumula ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay nakatikom na parang pinipigilan niya ang luha. Nakita ko po yan sa lumang telepono ng mama ko, sabi niya sa nasasakal na boses. Hindi ko po alam kung ano yan, pero naisip ko na kailangan ninyong malaman. Niyakap ko si Marco. Pakiramdam ko ay guguho ang buong mundo sa aking mga paa. Napakalakas ng loob mo, Marco, bulong ko, pero nabasag ang boses ko at bumagsak ang luha sa aking mga pisngi. Iniisip ko si Adan, ang mga walang etiketang bote, ang mga litrato ni Benjo, ang recording ni Marco. Sila ay mga hiwa-hiwalay na piraso pero nagkakasya sila na nagpinta ng isang madilim na larawan na hindi ako naglakas loob na harapin. Ano ang ginagawa ni Rebecca? Anong data? Anong resulta? At bakit niya sinabi na hindi maglalakas loob na tumanggi ang matandang yan? Pakiramdam ko ay pinagtaksilan ako, hindi lang ni Rebecca, kundi ng sarili kong pananampalataya sa pamilya, sa pag-ibig. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Nakatayo ako sa tahimik kong bahay, nakikinig sa mga sirena ng ambulansya sa kalye, ang pula at asul na ilaw ay kumikislap sa bintana na parang mga hiwa sa kaluluwa ko. Iniisip ko si Adan, kung paano siya humihina araw-araw, ang kakaibang gamot, ang mapagkalkulang bulong ni Rebecca. Iniisip ko si Benjo, ang pagdududa at pag-aalala sa kanyang mga mata, at si Marco, ang niko na taong gulang na matapang na nagdala sa akin ng katotohanan. Hinawakan ko ang ulo ko, pakiramdam ko ay puputok ang utak ko. Gusto kong tumakbo sa ospital, harapin si Rebecca, sumigaw, at hingin ng paliwanag, pero natakot ako. Natakot ako na ang katotohanan ay mas kakilakilabot pa kaysa sa naisip ko. Natakot akong wala akong lakas na dalhin ito. Bumangon ako, lumabas sa likod bahay, at tiningnan ang maputlang sinag ng buwan. Iniisip ko si Jose, ang tahimik kong asawa na nakaupo lang at pinapanood ang lahat. Gusto kong sabihin sa kanya, tanungin siya kung ano ang dapat kong gawin, pero alam kong hindi siya sasagot sa akin. Nag-iisa ako sa mga piraso ng isang katotohanan na dahan-dahang nagpapakita ng sarili. Nang sumunod na umaga, gumising ako na may pakiramdam na ang buong mundo ay bumibigat sa aking dibdib. Ang huni ng mga ibon sa likod bahay, isang tunog na kadalasang nagpapakalma sa akin, ay parang mga kutsilyong tumutusok sa isip ko. Alam kong ngayon ang araw na gagawin ng ospital ang panghuling desisyon tungkol sa kidney transplant ni Adan. Ang mga pahiwatig na ibinigay sa akin ni Marco at Benjo, ang recording, ang mga litrato, ang walang etiketang bote, patuloy silang umiikot sa ulo ko. Pero hindi ako naglakas loob na harapin sila.
Natakot ako na kung hahukayin ko ng mas malalim, makakahanap ako ng katotohanan na hindi ko kayang dalhin. Gusto ko lang iligtas si Adan, makita ulit na malusog ang anak ko, kahit na ang presyo ay isang bahagi ng katawan ko. Pero sa kaibuturan, alam kong hindi ganoon kasimple ang mga bagay. Ang ospital ay nag-schedule sa akin para sa tanghali. Pumasok ako sa isang maliit na meeting room kung saan naghihintay na si Dr. Reyes. Ibinuklat niya ang mga resulta ng lab sa mesa, mga puting sheet na puno ng mga numero at graph na hindi ko naintindihan. "Aling Maria," sabi niya sa seryoso pero matatag na boses, "sinuri namin ang lahat ng lubusan. Kayo ang pinakatugmang tao para mag-donate ng bato ninyo kay Adan. Kung hindi tayo magpapatuloy sa lalong madaling panahon, mapanganib ang buhay niya." Nakatayo ako doon, hawak ang gilid ng aking blusa, umuugong ang ulo ko na parang may pulutong ng bubuyog sa loob. Naiintindihan ko, bulong ko, pero ang boses ko ay sobrang hina na nagduda ako kung narinig niya ako. Tiningnan ako ni Dr. Reyes at ang ekspresyon niya ay lumambot. "Kailangan mo pa ba ng oras para mag-isip?" tanong niya. Umiling ako, hindi dahil nakapagdesisyon na ako, kundi dahil pakiramdam ko ay wala na akong ibang paraan. Si Rebecca, ang kanyang mga magulang, at maging si Adan, lahat sila ay umaasa sa akin at hindi ko kayang hayaang mamatay ang anak ko. Sa salamin ng pinto, nakita ko si Rebecca na nakatayo doon na nakatiklop ang mga braso. Ang kanyang tingin, kasing talas pa rin, ay tumango sa kanyang ina, si Lola Elena, na para bang sigurado siyang hindi ako maglalakas loob na tumanggi. Ang kilos na iyon ay nagbigay sa akin ng kilabot, na parang naglalaro sila ng chess at ako ay isang pawn lang. Gusto kong bumangon, sumigaw na alam ko ang tungkol sa bote, tungkol sa recording, pero hindi ko magawa. Nakatayo lang ako doon, pakiramdam ko ay nakulong ako sa isang hindi nakikitang hawla na walang takas. Nang gabing iyon, tinipon ko ang buong pamilya sa maliit kong bahay. Ang sala ay masikip. Ang madilaw na ilaw ng isang lumang bombilya ay nagre-reflect sa mga luma ng dingding. Naglagay ako ng isang teapot sa mesa. Ang amoy ng spearmint ay hindi nakakalat sa mabigat na kapaligiran. Ang mga magulang ni Rebecca, si Lolo Pablito at Lola Elena, ay nakaupo sa gitna. Inuukupa ang dalawang pinakamagandang upuan na parang sila ang may-ari. Si Rebecca ay nakaupo sa tabi nila, nakatiklop ang mga kamay, binibigyan ako ng sulyap na parang para masigurado na hindi ako babawi. Si Adan ay nakahiga sa sofa, maputla ang mukha at mahina ang paghinga. Si Benjo ay nakasandal sa dingding, tahimik, pero ang kanyang mga mata ay namumula, na parang pinipigilan niya ang isang galit na malapit ng sumabog. Si Marco ay nakakubli sa isang sulok, yakap ang kanyang maliit na backpack, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa. Huminga ako ng malalim. Nanginginig ang mga kamay ko habang inilalagay ko ang teapot. "Nagdesisyon na ako," sabi ko sa nanginginig na boses, pero sinusubukang maging matatag. "Idodonate ko ang bato ko kay Adan." Sumabog ang silid na parang bomba. Pumalakpak si Lola Elena at sinabi sa matinis na boses, "Iyan ang tunay na ina. Alam kong hindi mo bibiguin ang pamilyang ito." Tinabunan ni Rebecca ang mukha niya. Umiiyak siya, pero nakita ko kung paano niya hinigpitan ang kanyang mga kamao na parang nag-aarte siya sa isang dula. "Oh, inay," sabi niya sa nasasakal na boses. "Alam kong mahal niyo siya higit kaninuman. Salamat." Tiningnan ako ni Adan na ang mga mata ay nalilito sa pagod, pero nagawa pa rin niyang sabihin, "Inay, utang ko sa inyo ang buhay ko." Ang kanyang mga salita ay bumasag sa puso ko na parang punyal sa dibdib, pero pagkatapos tumalon si Benjo at malakas na hinampas ang mesa. Ang bang ay nagpangatog sa mga teacup. "Huwag!" sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Inay, hindi niyo ba nakikita? Isinasakripisyo niyo ang sarili niyo para sa isang masamang plano. Ginagamit niya kayo at ginagamit niya ang kuya kong si Adan." Ang hangin sa silid ay naging makapal. Ang tanging tunog ay ang pag-ugong ng lamok sa paligid ng bombilya. Tumalon si Rebecca at itinuro si Benjo. "Ano ang sinasabi mo? Paano ka naglakas loob na akusahan ako? Ginagawa ko ang lahat para sa asawa ko." Pero hindi umatras si Benjo.
Lumapit siya. Ang tingin niya ay nag-aapoy. Akusahan ka? At paano naman ang mga walang etiketang bote at ang mga tawag sa hating gabi na yan? Inay, hindi niyo sila hahayaan na dayain kayo. Tiningnan ko si Benjo, pagkatapos si Rebecca, at sa wakas si Adan. Gusto kong sabihin ang isang bagay, tanungin si Benjo na kumalma, pero hindi ko magawa. Tumingin lang ako sa malayo, pakiramdam ko ay guguho ang buong mundo sa akin. Nang gabing iyon, umupo akong nag-iisa sa maliit kong silid sa harap ng lumang mesang kahoy. Ang lampara ng langis ay kumikislap. Ang malabong ilaw nito ay nagpapaliwanag sa nanginginig na mga salita na isinusulat ko sa aking huling habilin, Will. Isinulat ko na ang maliit na bahay ay mapupunta kay Benjo at ang ilan sa aking ilang mahahalagang bagay kay Marco. Ang bawat stroke ay parang hiwa sa kaluluwa ko. Hindi ko alam kung makakaligtas ako sa operasyon, pero gusto kong maging handa para mag-iwan ng isang bagay para sa mga mahal ko. Si Jose ay nakaupo ng walang kilos sa kanyang wheelchair. Sa isang sulok, pinapanood ako gamit ang kanyang walang buhay na mga mata. Nakita ko ang kamay niya na nanginginig na parang gusto niyang sabihin ang isang bagay pero hindi niya magawa. Tiningnan ko siya at bumagsak ang luha sa aking mga pisngi. Jose, kailangan kong gawin to, tama? Kailangan kong iligtas si Adan. Hindi siya sumagot. Kumukurap lang siya at dalawang luha ang bumagsak sa kanyang payat na mga pisngi. Tinupi ko ang huling habilin at inilagay ito sa ilalim ng isang lumang kahoy na kahon kung saan ko itinago ang mga alaala ng aking kasal. Sa labas, bumuhos ang ulan. Nahahalo sa tunog ng sarili kong pag-iyak. Maaga sa umaga, nang madilim pa ang kalangitan at ang hamog ay kumapit sa maliliit na kalye na patungo sa ospital, nakahiga ako sa isang gurney sa isang ambulansya. Hawak ko ang isang maliit na tela na bag na may pamalit na damit at isang binordahang panyo na hawak ko mula pa noong araw ng kasal ko. Umungol ang sirena ng ambulansya pero hindi ko na pinansin. Ang mga ilaw sa kalye ay sumasala sa bintana, malabo na parang ang aking sirang mga pangarap. Pumikit ako at sinubukan kong huminga, pero mabigat ang dibdib ko. Ngayon ang araw na idodonate ko ang bato ko kay Adan, ang anak ko. Nagdesisyon na ako. Naisulat ko na ang huling habilin ko. Inihanda ko na ang sarili ko sa isip, pero ang puso ko ay nakatali pa rin, na parang pumapasok ako sa isang bangungot na hindi ko magisingan. Nang huminto ang ambulansya, itinulak ng isang nurse ang gurney sa isang walang katapusang pasilyo ng ospital. Ang pag-ugong ng mga gulong sa tilid na sahig ay parang martilyo na tumatama sa ulo ko. Si Rebecca ay naglalakad sa likod ko. Ang kanyang mga hakbang ay magaan pero matatag, tulad ng isang guwardiya. "Huwag kang mag-alala, inay," sabi niya sa mahina pero matalas na boses. "Pagkatapos ng operasyon, magiging maayos ang lahat." Tiningnan ko siya sa gilid ng mata ko at nakita ko ang isang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata, na parang nasigurado na niya ang kanyang tagumpay. Ang ngiti niya ay nagbigay sa akin ng kilabot, hindi sa lamig, kundi sa pakiramdam na dinadala ako sa isang plano kung saan isa lang akong pawn na walang sariling kalooban. Sa reception, nandoon na ang mga magulang ni Rebecca, si Lolo Pablito at Lola Elena. Nakabihis sila. Si Lolo Pablito ay nakasuot ng luma pero plantsadong suit at si Lola Elena ay nakasuot ng maliwanag na pulang damit na parang pupunta sila sa isang malaking event at hindi sa isang operasyon. Hinawakan nila sa braso si Rebecca at binati ang mga doktor ng may sobrang pagiging palakaibigan na parang magkakilala sila sa buong buhay nila. Narinig ko si Lola Elena na tumawa ng malakas habang sinasabi sa isang batang doktor, "Salamat po sa lahat ng suporta niyo, doktor. Hindi namin malilimutan ang pabor na ito." Nakatayo ako doon, hawak ang tela kong bag. Pakiramdam ko ay isang estranghero ako sa sarili kong kwento. Si Adan ay dinala na sa isang waiting room. Pinayagan akong makita siya bago ako pumasok sa operating room. Ang maliit na silid ay malamig at ang kanyang payat na mga braso ay puno ng IV. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay malalim. Pero nang makita niya ako, sinubukan niyang ngumiti ng mahina. "Inay, salamat," bulong niya. Ang kanyang boses ay nabasag sa pagod. Hinawakan ko ang kamay niya.
Nagyeyelo ito at pakiramdam ko ay maiiyak ako. Adan, gagawin ko ang lahat para gumaling ka, sabi ko sa kanya. Pero nanginginig ang boses ko na parang sinusubukan kong kumbinsihin ang sarili ko. Tiningnan ko ang mga mata ng anak ko. Nakita ko ang isang lubos na tiwala sa mga ito at nagtaka ako. Tama ba ang ginagawa ko o isinasapanganib ko ba ang buhay ko para sa isang bagay na hindi ko lubos na naiintindihan? Bigla, pumasok si Benjo na tumatakbo na may mantsa pa ng grasa sa kanyang mga kamay mula sa trabaho. Hinihingal siya. Ang kanyang damit ay basa ng pawis na parang tumakbo siya ng malayo. Inay, huwag niyo nang gawin, sabi niya. Halos nagmamakaawa habang hinawakan niya ako sa balikat. Nagmamakaawa ako sa inyo, huwag niyo nang i-donate ang bato. May mali sa lahat ng ito. Tiningnan ko si Benjo. Nakita ko ang kanyang namumulang mga mata na puno ng galit at pag-aalala. Gusto kong sabihin sa kanya na nakapagdesisyon na ako na hindi ko kayang hayaang mamatay si Adan. Pero hindi lumabas ang mga salita. Inilagay ko lang ang kamay ko sa kanya, hinigpitan ito ng marahan at hinayaan ang nurse na dalhin ako palayo. Naiwan doon si Benjo, walang magawa, sumisigaw sa likod ko. Inay, makinig kayo sa akin. Pero hindi ako lumingon. Hindi ako naglakas loob na lumingon dahil natakot ako na kung titingnan ko ang mga mata ni Benjo, guguho ako. Ang pasilyo ng ospital ay mahaba at malamig. Ang amoy ng disinfektante ay sobrang tapang, kaya nasusuka ako. Isang walang personalidad na boses ang tumunog sa loudspeakers. Operating room number 3, maghanda para sa kidney transplant. Dinala ako sa isang changing room kung saan nilagyan ako ng nurse ng cap at maskara. Ang malamig na asul na gown na ipinasuot nila sa akin ay isang paalala na malapit na akong mawalan ng isang bahagi ng katawan ko. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Nakita ko ang payat kong mukha, ang aking mga mata na napapalibutan ng dark circles. Tinanong ko ang sarili ko, Maria, ano ang ginagawa mo? Sigurado ka ba na ito ang tama? Pero pagkatapos, ang imahe ni Adan sa kama ng ospital ay lumitaw sa isip ko at kinagat ko ang ngipin ko at nagpatuloy. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nakita ko si Rebecca at Lola Elena na nakatayo sa tabi ng isang salamin na bintana, nakikipag-usap sa isang hindi kilalang lalaki. Nakasuot siya ng itim na jacket at isang cap na tumatakip sa mukha niya, katulad ng lalaki sa litrato na ipinakita sa akin ni Benjo. Nakita ko si Rebecca na iniabot sa kanya ang isang sobre at mabilis niya itong inilagay sa bulsa ng kanyang jacket. Nagsimulang kumabog ng husto ang puso ko. Isang malamig na pawis ang bumagsak sa likod ng aking leeg. Ano ang ginagawa nila? Ano ang nasa sobre na iyon? Gusto kong huminto, sumigaw, at humingi ng sagot. Pero hinawakan ng nurse ang braso ko at dinala ako sa operating room. Sa loob ng operating room, ang puting ilaw ay sumikat ng diretso sa aking mga mata. Sobrang liwanag na kinailangan kong sumilip. Nandoon si Dr. Reyes, seryoso ang mukha pero kalmado. Handa na ang lahat, Aling Maria, sabi niya sa seryosong boses. Mag-relax lang kayo. Tumango ako, pero nanigas ang katawan ko. Naglagay ang nurse ng electrodes sa dibdib ko at ang beep-beep ng heart monitor ay tuloy-tuloy, pero ang bawat pintig ay parang babala. Lumitaw si Rebecca sa kabilang bahagi ng salamin. Dinidiinan niya ang mukha niya sa bintana at nagbigay ng senyas para pumirma ng mabilis patungo sa mga papel na hawak ng isa pang nurse. Kinuha ko ang panulat, nanginginig. Tumulo ang tinta sa papel. Nang pumirma ako, pakiramdam ko ay pinipirmahan ko ang sarili kong death sentence. Tiningnan ko ang malabo kong pirma. Iniisip ko ang huling habilin na isinulat ko noong gabi, bago iyon, si Benjo, si Marco, at nagtaka ako. Ito na ba ang huling pagkakataon na magiging may malay ako? Kasalukuyan nang naghahanda ang doktor na mag-inject ng anesthesia, mabilis na kumakabog ang puso ko. Ang malamig na pawis ay nagbabasa sa likod ko. Pumikit ako. Sinubukan kong huminga. Pero ang mga imahe ni na Adan, Benjo, Marco at Rebecca ay umiikot sa ulo ko. Iniisip ko ang recording ni Marco, ang walang etiketang bote, ang litrato ni Benjo. Gusto kong pigilan ang lahat pero hindi ko magawa.
Nakarating na ako ng sobrang layo. Pumirma na ako, pumasok na ako sa silid na ito. Kaya ko lang humiga doon, naghihintay sa isang takot na sumasakal sa puso ko. Pero pagkatapos, nang akmang mag-i-inject na ang nurse ng anesthesia, isang malakas na tunog ang nagpangatog sa buong silid. Bumukas ng malakas ang pinto. Ang pag-ugong ng mga bisagra ay humiwa sa hangin. Nagulat ang lahat ng doktor at nurse. Ang ilan ay biglang lumingon na may takot sa kanilang mga mata. Pumasok si Marco na parang isang maliit na buhawi. May mansa pa rin ng putik ang kanyang sapatos pang eskwela. Gusot ang uniforme niya at ang maliit niyang dibdib ay humihingal. Mahigpit niyang hawak ang luma niyang cellphone na may basag na screen na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Isang nurse ang tumakbo sa likod niya, sumisigaw ng desperado. "Bata, bawal ka pumasok dito. Diyos ko, huminto ka!" Pero hindi huminto si Marco. Tumakbo siya ng diretso sa akin. Ang malaki at bilog niyang mga mata ay puno ng takot, pero nag-aapoy sa isang determinasyon na hindi ko pa nakita sa isang bata. "Lola," sabi niya sa nanginginig na boses, pero sobrang linaw na nagpatahimik sa lahat sa silid. "Kailangan kong sabihin sa lahat kung bakit kailangan talaga ng papa ko ang bato ninyo." Ang kanyang mga salita ay parang isang bomba na sumabog sa ulo ko. Pinigil ko ang hininga ko. Ang puso ko ay parang huminto. Ang operating room ay bumagsak sa isang ganap na katahimikan na sinira lang ng beep-beep ng heart monitor na mas malakas na ngayon, na parang gusto nitong durugin ang katahimikan. Isang kalapit na doktor naghulog ng surgical forceps. Ang metalikong tunog laban sa marmol na sahig ay nakakabingi, isang matalim na hiwa sa tensyong hangin. Si Dr. Reyes, ang head surgeon, ay nagtaas ng isang kamay, sininyasan ng buong team na huminto. Sumimangot siya, pero ang boses niya ay kalmado at matatag. "Hayaan ang bata na magsalita. Ano man ang sasabihin mo, sabihin mo na ngayon." Tiningnan ko si Marco. Nakita ko ang maliit niyang kamay na mahigpit na nakahawak sa cellphone. Maputla ang mukha, pero maliwanag ang mga mata na parang dala niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. "Umalis ka." Sa salamin, galit na hinampas ni Rebecca ang pinto, kaya umalingaw-ngaw ang salamin. "Huwag kayong makinig sa kanya!" Sigaw niya sa matinis, halos hysterical na boses. "Bata lang yan, makikita nyo." Pero ang tingin ni Rebecca ay hindi na kasing lamig ng yelo. Nanginginig ito sa takot, na parang ang sikreto na sinubukan niyang itago ng husto ay malapit ng mabunyag. Hindi tumingin si Marco sa kanyang mama. Lumapit siya sa akin at sa nanginginig na mga kamay, pinindot niya ang play sa cellphone. Nag-play ang isang recording. Boses ni Rebecca iyon, bumubulong, pero malinaw na parang kutsilyong tumutusok sa puso ko. Pagkatapos ng transplant, magiging perpekto na ang mga resulta ng pagsusuri. Huwag kang mag-alala, hindi maglalakas loob na tumanggi ang matandang yan. Ang buong silid ay parang sumabog sa katahimikan. Naramdaman kong naging yelo ang dugo ko na isa kalang hangin sa lalamunan ko. Biglang lumingon si Dr. Reyes para tingnan ako. Malaki ang mga mata niya sa pagkamangha. "Tumigil," utos niya sa boses na kasing talas ng scalpel. "Itigil ang lahat ng paghahanda ngayon na." Mabilis na binawi ng isang nurse ang syringe. Ang iba ay nakatayo ng walang kilos, hindi naglalakas loob na gumalaw. Si Rebecca, sa kabilang bahagi ng salamin, ay sumigaw at hinampas ang pinto. "Hindi totoo! Ginawa lang niya yan! Minamanipula ang batang ito!" Pero nabasag ang boses niya na parang hindi na siya naniniwala sa sarili niyang mga salita. Tiningnan ko si Marco at nakita ko siyang humagulgol sa pag-iyak. Pero nakakapit pa rin siya sa cellphone na parang ito ang huling piraso ng ebidensya para iligtas ako. "May video rin po ako," sabi niya, nasasakal ang boses. "Ito po, yung nag-uusap ang mama at ang mga lolo't lola ko tungkol sa pagbebenta ng gamot." Nag-play siya ng video at lumabas ang imahe sa maliit na screen. Si Rebecca at Lola Elena sa parking lot nagpapalitan ng isang sobre sa hindi kilalang lalaki na nakita ko noon. Ang boses ni Lola Elena ay narinig. "Pagkatapos ng operasyong ito, magkakaroon na tayo ng sapat na data para ibenta ang gamot sa ibang bansa. Ang perang ito ang magbabago sa lahat." Nakahiga ako doon,
malabo ang paningin sa luha, pakiramdam ko ay isang halo ng takot at kaluwagan. Takot para sa katotohanan na sinubukan kong iwasan ng husto, ngayon ay nakalantad sa harap ng lahat, at kaluwagan dahil sa wakas ay hindi ko na kailangang magsinungaling sa sarili ko. Pumasok si Benjo mula sa pasilyo, namumula ang mukha sa galit. "Tama na!" sigaw niya, itinapon ang sarili niya laban sa salamin na pinto para harapin si Rebecca. "Nilason mo siya! Akala mo ba'y bulag kaming lahat?" Bago pa makapag-react ang sinuman, itinaas ni Benjo ang kamay niya at sinampal si Rebecca. Ang tuyong tunog ay umalingaw-ngaw sa pasilyo na nagpasigaw kay Lola Elena. "Paano ka naglakas loob na saktan ang anak ko?" Pero hindi huminto si Benjo. Itinuro niya si Rebecca, ang boses niya ay nanginginig sa galit. "Anong gamot ang ibinibigay mo sa kanya? Ano ang ginawa mo sa kuya kong si Adan?" Naglagay ng kamay sa pisngi si Rebecca. Umiiyak siya, pero sa kanyang mga mata, wala akong nakitang pagsisisi. Tanging ang takot ng isang taong nabuking. "Baliw ka?" sigaw niya lumingon kay Dr. Reyes. "Huwag kayong makinig sa kanila. Sinisiraan nila ako." Pero hindi sumagot si Dr. Reyes. Namutla siya at hinarap ang isang nurse. "Hindi na ito operasyon, ito ay crime scene. Tawagan ang pulis ngayon na." Tumakbo palabas ang isang nurse habang ang iba ay nakatayo doon, nagtinginan sa pagkalito. Nakahiga ako doon, pakiramdam ko ay gumuho ang mundo. Ang luha ay bumabagsak sa aking mga pisngi, pero hindi ko pinunasan ng mga ito. Tiningnan ko si Marco, ang maliit kong apo, na matapang na pumasok sa operating room para iligtas ako. Tiningnan ko si Benjo, ang bunso kong anak, na sinubukan akong protektahan sa lahat ng halaga. At inisip ko si Adan, ang anak ko, na nakahiga sa katabing silid, hindi alam na ang asawang pinagkakatiwalaan niya ay nagtaksil sa kanya. Naiwan ako doon, hinayaan ang luha na dumaloy, hinayaan ang katotohanan na pumasok sa bawat hibla ng aking pagkatao. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na nagbago ang lahat. Ang katotohanan ay sumabog na parang isang pintuan na binagsak at wala nang makakapagtago nito ngayon. Ang operating room na malamig at tahimik noon ay naging isang magulong battlefield. Ang naguguluhang mga nurse ay nagtinginan, hindi alam kung ano ang gagawin. Sumimangot si Dr. Reyes, ang matalas niyang tingin ay sinuri ang bawat tao na parang sinusubukan niyang panatilihin ang kaayusan sa gitna ng bagyo. Nakahiga ako doon, malabo ang paningin sa luha, pero hindi maalis ang tingin sa eksena. Ang katotohanan na inihayag lang ni Marco ay parang apoy. Sinusunog ang lahat ng tiwala na naiwan sa akin. Si Rebecca, pagkatapos ng sampal ni Benjo, hinawakan ang pisngi niya at sumigaw sa matinis na boses. "Paano ka naglakas loob na saktan ako? Ginagawa ko ang lahat para sa asawa ko." Ang luha ay bumabagsak sa kanyang mukha, pero malinaw kong nakita ang takot sa kanyang mga mata. Hindi iyon ang sakit ng isang asawa na inakusahan ng walang katarungan, kundi ang takot ng isang taong nabuking. Lumingon siya sa kanyang mga magulang, hinawakan ang blusa ni Lola Elena, nasasakal ang kanyang boses. "Wala akong ginawang masama. Gusto ko lang iligtas si Adan. Tay, Nay, sabihin niyo ang isang bagay." Pero nakatayo lang doon si Lolo Pablito at Lola Elena, maputla ang mukha, hindi makapagsalita. Si Lola Elena, nakadalasang sobrang tuso at bossy, ay naghihigpit lang ngayon ng kanyang mga kamay, kinakagat ang kanyang labi para pigilan ang panginginig. Bigla, hinampas ni Lola Elena ang sahig gamit ang kanyang baston. Ang tuyong tunog ng kahoy laban sa taile ay umalingaw-ngaw at itinuro niya ako ng diretsyo. "Naglakas loob kang manipulahin ng apo mo para gumawa ng kasinungalingan tungkol sa akin, masamang matanda." Ang kanyang mga salita ay parang saksak sa aking puso. Gusto kong sumigaw, sabihin sa kanya na hindi ko minanipula ang sinuman, na ang anak niya ang nagtaksil sa pamilya ko. Pero may bukol sa lalamunan ko at hindi ako makapagsalita. Nakatayo lang ako doon, nakatingin sa kanya, pakiramdam ko ay nakorner ako sa isang madilim na lugar kung saan lahat ng taon ng aking sakripisyo ay niyuyurakan. Si Lolo Pablito, ang ama ni Rebecca,
ay bumulong ng discreet sa isang doktor na kilala niya na malapit sa isang mahina pero nagmamadaling boses. Pakiusap, ipagpatuloy ang operasyon. Kami na ang bahala sa lahat. Kailangan lang namin na matapos ito. Isinuksok niya ang isang sobre sa kamay ng doktor pero lumapit agad si Dr. Reyes na may boses na kasing lamig ng yelo. Ang batas ang nagpapasya dito, hindi ang pera. Inagaw niya ang sobre, itinapon ito sa sahig at inutusan ng isang nurse. Isara ang mga pinto, walang aalis. Ipapagbigay alam ko sa pamamahala ng ospital ngayon na. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay matatag na parang isang deklarasyon na wala na sa kontrol ang lahat. Si Benjo mula sa pasilyo ay pumasok sa operating room. Hindi pinansin ang pagtatangka ng isang nurse na pigilan siya. Hinawakan niya ako sa balikat, namumula ang kanyang mga mata, at sumigaw. Inay, huwag niyo nang i-donate ang bato. Plano nilang lahat. Nilason niya ang kuya ko. Hindi niyo ba nakikita, Adan? Ang boses ni Benjo ay nanginginig, puno ng galit at sakit. Tiningnan ko ang kanyang mga mata at nakita ko ang desperasyon ng isang anak na sinusubukang protektahan ang kanyang ina. Gusto kong sabihin ng isang bagay, aliwin siya, pero hindi ko magawa. Nakatayo lang ako doon. Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo sa ilalim ng aking mga paa. Mula sa katabing preparation room, narinig ang mahina at nalilitong boses ni Adan. Ano ang nangyayari? Bakit sila nag-aaway? Sinubukan niyang umupo, humihinga ng may hirap. Ang IV sa kanyang braso ay nanginginig sa paggalaw. Narinig ko ang boses ng anak ko at ang puso ko ay nabasag sa libu-libong piraso. Walang alam si Adan. Hindi niya alam na ang asawang mahal niya, ang pinagkakatiwalaan niya, ay dinala ang buong pamilya sa isang madilim na sabwatan. Gusto kong tumakbo sa kanya, yakapin siya at sabihin sa kanya na magiging maayos ang lahat. Pero hindi ako makakilos. Nakahiga lang ako doon na may luha na dumadaloy. Pakiramdam ko ay napunit ako sa pagitan ng pag-ibig ko kay Adan at ang kakilakilabot na katotohanan nakakalabas lang. Si Marco, nakatayo sa tabi ko, ay humagulgol sa pag-iyak. Pero itinaas pa rin niya ang cellphone at sinabi sa nasasakal na boses, "May isa pa po akong video. Ito po yung binibigay ng mama ko ang gamot sa mga lolo't lola ko." Nag-play siya ng video at lumabas ang imahe sa maliit na screen. Si Rebecca at Lola Elena sa parking lot, ginagawa ang palitan sa hindi kilalang lalaki. Ang boses ni Lola Elena ay narinig, malinaw at malamig. Kung tagumpay ang transplant, maibebenta natin ang gamot sa ibang bansa. Sa perang iyon, maari nating ilaunder ang lahat ng maruruming kita. Ang buong silid ay natahimik. Tinabunan ng isang nurse ang bibig niya, malaki ang mga mata sa takot. Si Dr. Reyes ay natigilan, hawak ang file na parang para pigilan ang kanyang galit. Si Rebecca, sa takot, ay sumugod para agawin ang cellphone mula kay Marco. Sinusubukang itapon ito sa sahig. "Hindi, peke yan!" sigaw niya, nabasag ang boses niya. Pero mas mabilis si Benjo. Inagaw niya ang telepono mula sa kanya at itinulak si Rebecca na nahulog sa sahig. Ang isa sa kanyang mataas na takong ay lumipad, tumalbog sa sahig ng may tuyong tunog na parang panghuling tuldok sa farce na inorkestra niya. "Tumahimik ka!" sigaw ni Benjo, namumula ang mukha sa galit. "Akala mo'y maluloko mo ang lahat? Ano ang ginawa mo sa kuya kong si Adan?" Si Rebecca ay nakaupo sa sahig, magulo ang buhok niya, pero ang tingin niya ay may kislap pa rin ng katigasan ng ulo. "Wala akong ginawa, sinisiraan niyo ako." Dumating ang hospital security. 2 lalaki na nakauniforme ang pumasok na may seryosong ekspresyon. Lumapit sila kina Rebecca, Lolo Pablito at Lola Elena, hindi sila binigyan ng oras para mag-react. Si Lola Elena ay nagmumura pa rin na nanginginig ang baston sa kamay niya. "Taksil, sinira mo ang pamilyang ito." Itinuro niya ako, pero nabasag ang boses niya na parang alam niya na natapos na ang lahat. Mahigpit na hinawakan si Rebecca, nagpupumiglas siya. "Pakawalan niyo ako, wala akong ginawang masama." Pero ang tingin niya ngayon ay refleksyon na lang ng desperasyon ng isang taong na corner. Nakahiga ako doon ng walang kilos, malamig ang katawan ko, pero malawak ang mga mata, pinapanood ang katotohanan na lumabas sa harap ko.
Nang magsara ang pinto ng operating room sa likod ng pulis, ang mga sigaw ni na Rebecca at kanyang mga magulang ay umalingaw-ngaw pa rin sa pasilyo ng ospital. Pero para sa akin, kumupas sila sa hangin na parang isang bangungot na nawawala. Patuloy na sumisigaw si Rebecca sa nabasag na boses. Nag-ambag ako sa agham. Walang nakakaintindi sa akin. Pero walang sumagot sa kanya. Si Lolo Pablito at Lola Elena na minsang umupo ng may sobrang kayabangan sa sala ko ay naglalakad na ngayon na nakayuko ang ulo, ineskortan sa katahimikan. Nakahiga ako sa operating table, nanginginig pa rin pero hindi na sa takot. Isang kakaibang pakiramdam ng kaluwagan ang bumaha sa akin na parang pinalaya ako mula sa isang hawla na hindi ko alam na naroon ako. Lumapit si Dr. Reyes. Seryoso ang mukha niya pero lumambot ang kanyang tingin. Aling Maria, sabi niya sa seryosong boses, kinansela namin ang operasyon. Ililipat namin si Adan sa alternatibong paggamot, dialysis kasama ang mga bagong gamot. Isinapanganib niyo ang kalusugan niyo sa paghahanda para dito, pero iniligtas niyo ang buhay niya at ang inyong dignidad. Tiningnan ko siya. Ang luha ay bumabagsak sa aking mga pisngi, pero hindi ko pinunasan ang mga ito. Salamat, Doktor. Bulong ko sa mahina pero taus-pusong boses. Hindi ko alam kung iniligtas ko ba talaga ang aking dignidad. Pero alam ko na sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang buwan, pakiramdam ko ay humihinga ako, tunay na humihinga. Tumakbo sa akin si Benyo at tinulungan akong umupo. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Ang tingin niya ay matatag pero puno ng sakit. Nandito pa rin ako, Inay, sabi niya sa nasasakal na boses. Poprotektahan ko kayo mula ngayon, pangako. Hinigpitan ko ang kamay niya, naramdaman ang init ng kanyang magaspang, may mantsa ng grasa na balat. Tiningnan ko ang mga mata ni Benjo at nakita ko ang lakas ng isang anak na handang dalhin ang buong mundo para protektahan ang kanyang ina. Ikaw ang aking ipinagmamalaki, anak, bulong ko at muling bumagsak ang luha. Walang sinabi si Benjo. Niyakap lang niya ako ng mahigpit at sa yakap na yon, nakakita ako ng kaunting aliw sa gitna ng mga guho ng pamilya ko. Si Adan ay inilipat sa isang recovery room. Nang pumasok ako, nakahiga siya, maputla ang mukha at ang IV ay nasa braso pa rin niya. Tiningnan niya ako na may namumulang mga mata at nagtanong sa mahinang boses, Inay, totoo ba na ang lahat ng ginawa ng asawa ko ay para saktan ako? Ang kanyang tanong ay parang saksak sa aking puso. Lumapit ako, umupo sa kama sa tabi niya at niyakap siya. Ang luha ko ay bumagsak, binabasa ang kanyang damit ospital. Oh, Adan, anak ko, sabi ko sa nasasakal na boses. Hindi ko alam kung saan nagsimula ang lahat ng ito, pero ipinapangako ko na hindi ko hahayaan na saktan ka ng sinuman. Yumuko si Adan. Ang luha ay bumabagsak sa kanyang payat na mga pisngi. Inay, nagkamali ako, bulong niya. Hindi ko kayo pinrotektahan at hinayaan ko kayong magdusa ng masyado. Hinigpitan ko siya sa yakap, pakiramdam ko na sa mundo, kaming dalawa lang ang kumakapit sa isa't isa sa gitna ng bagyo, nakakalipas lang. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang i-cover ng pahayagan ng balita. Sindikato ng droga, nabuwag sa ospital, mga doktor, paramsyutiko at pamilya, sangkot, sigaw ng mga headline. Isinulat nila ang tungkol sa isang grupo ng mga doktor at parmasyutiko na kasangkot kung saan sina Rebecca, Lolo Pablito at Lola Elena ay mga key players. Nagsusuri sila ng mga ilegal na gamot sa mga pasyente tulad ni Adan, gamit ang kidney transplant bilang smokescreen para mangolekta ng data para sa isang internasyonal na organisasyon. Ang pagbasa sa mga salitang iyon ay nagpuno sa akin ng takot at sakit. Iniisip ko si Rebecca, ang mga oras na sinerbisyuhan niya ako ng pagkain, ang kanyang matatamis na salita na alam ko na ngayon ay peke. Iniisip ko si Adan, ang mga buwan na nagdusa siya nang hindi alam na ang sarili niyang asawa ang naglalagay sa kanya sa panganib. Nagsimula si Adan sa kanyang dialysis at paggamot ng gamot. Ang kanyang kalusugan ay dahan-dahang gumaling. Isang hapon, hinawakan niya ang kamay ko, yumuko ang ulo, at sinabi sa nasasakal na boses, Inay, nabulag ako. Nagtiwala ako kay Rebecca at halos hinayaan ko kayong mawala ang lahat.
Hinaplos ko ang ulo niya tulad ng ginagawa ko noong bata pa siya at sinabi sa kanya, "Anak, ang mahalaga ay nandito ka pa. Iyan lang ang kailangan ko." Pero sa puso ko, nabuo ang isang peklat, hindi lang sa pagtataksil ni Rebecca, kundi dahil hinayaan ko ang sarili ko na dalhin sa gilid sa pagitan ng buhay at kamatayan ng walang tanong. Bumalik ako sa maliit kong bahay kung saan si Jose ay walang kilos pa rin sa kanyang wheelchair. Umupo ako sa tabi niya at sinabi sa kanya ang lahat mula sa recording ni Marco hanggang sa eksena ni Rebecca na handcuffed. Hindi ko alam kung naintindihan niya ang lahat, pero nang matapos akong magsalita, nakita ko siyang kumurap at dalawang luha ang bumagsak sa kanyang payat na mga pisngi. Kinuha ko ang kamay niya, hinigpitan ito at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang isang maliit na tugon mula sa kanya. Isang mahinang paghigpit na parang sinusubukan niyang sabihin sa akin na naintindihan niya. Umiyak ako, hindi sa sakit, kundi dahil alam ko na sa kabila ng lahat, nandyan pa rin siya. Nandyan pa rin ang pamilya ko. Si Marco ay naging maliit na bayani ng barangay. Nang araw na umuwi siya, tumakbo siya sa akin, niyakap ako sa leeg at bumulong. "Lola, pasensya na po at ang tagal ko bago magsalita, pero at least nakarating ako sa oras para iligtas kayo." Tumawa ako sa luha ko, niyakap ang bata, naramdaman ang init ng kanyang maliit na katawan. "Ikaw ang pinakamatapang na tao na kilala ko," sabi ko, ginulo ang buhok niya. Ngumiti si Marco, ang unang ngiti na nakita ko mula sa kanya sa loob ng maraming araw. Tiningnan ko ang kanyang mga mata at nakita ko na ang kanyang inosensya ay nandoon pa rin, kahit na nabahiran ito ng kung ano ang kinailangan niyang masaksihan. Nangako ako sa sarili ko na poprotektahan ko si Marco, bibigyan siya ng pagkabata na walang sino man ang makakakuha sa kanya. Nang huling gabi, umupo ako sa maliit kong silid sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng lampara ng langis. Binuksan ko ang luma kong diary at isinulat ang huling linya. Hindi laging dugo ang nagpapamilya. Kung minsan, ang katotohanan ang nagpapakita sa iyo kung sino ang talagang karapat-dapat tawaging ganoon. Nawalan ako ng marami, pero nakita ko ang sarili ko. Isinara ko ang diary, inilapag ang panulat, at pinakinggan ang ulan na tumatama sa bubong ng likod bahay. Naramdaman ko ang isang kakaibang kalmado na parang dumaan na ang bagyo, nag-iwan ng isang malinaw na kalangitan. Tiningnan ko ang bintana. Nakita ko ang maputlang sinag ng buwan na nagpapaliwanag sa likod bahay. At alam ko na kahit na mahaba pa ang daan sa unahan, hinding-hindi ko nahahayaan ang sarili ko na mabulag. Nabawi ko ang sarili kong lakas, at iyan ang pinakamahalagang bagay na walang sino man ang makakakuha sa akin. Ang kwento na narinig nyo lang ay binago ang mga pangalan at lugar para protektahan ang pagkakakilanlan ng mga taong kasangkot. Hindi namin ito sinasabi para humatol, kundi sa pag-asa na may makikinig at hihinto para mag-reflect. Ilang mga ina ang nagdurusa sa katahimikan sa loob ng sarili nilang mga tahanan? Nagtataka talaga ako. Kung kayo ang nasa lugar ko, ano ang gagawin nyo? Pipiliin nyo bang manahimik para mapanatili ang kapayapaan? O maglalakas loob kayong harapin ang lahat para mabawi ang boses nyo? Gusto kong malaman ang opinyon nyo dahil ang bawat kwento ay parang isang kandila na makapagbibigay liwanag sa daan para sa iba. Laging nagpapala ang Diyos at kumbinsido ako na ang lakas ng loob ay nagdadala sa atin sa mas magandang mga araw. Samantala, sa huling screen, iniiwan ko sa inyo ang dalawa sa pinakamamahal na kwento ng channel. Sigurado akong magugulat kayo.